dahil lang sa amoy ng sigarilyo sa lalaking. Kakatapos lang dumaan, agad niyang nakumpirma na sinusundan na siya ng mga mamamatay tao gaya ng inaasahan. Sa itaas ng gusali sa tapat, may isang sniper na nakatutok sa kanya. Ang lalaki ay kalmadong naupo sa harap ng kanyang anak at sinabi ang sitwasyon. Inutusan niya ang anak na kailangan niyang pumunta muna sa banyo, pero bago siya umalis, pinaalalahanan niya ang anak na maghanda, dahil anumang oras ay may maaaring mangyari. Pagkatapos, tumayo siya at pumasok. Sa loob ng kafe, lumapit siya sa lalaking kanina. Nagpanggap siyang humingi ng sigarilyo, pero ang totoo ay para obserbahan ang reaksyon nito. Kahit nahanda na si Philip mula pa noong una, nang harapin niya ang isang malakas na kalaban, siya ay nakatanggap pa rin ng ilang mabibigat na suntok. Gayunpaman, dahil sa kanyang napakaraming karanasan, mabilis niyang inilabas ang bala mula sa baril ng mamamatay tao. Ang mamamatay tao nang mawalan ng armas ay parang tupang naghihintay na katayin. Matapos bugbugin ni Philip, ang lalaki ay nawalan na ng malay. Habang nakahandusay ang lalaki, napansin din niya ang isa pang mamamatay tao na dahan-daang lumalapit sa kanyang anak. Eksaktong sandaling iyon, ang sniper sa itaas ay nagpaputok din pero walang kahit isang bala ang tumama. Dinala ni Philip ang anak para tumakas sa pintuan sa likod, pero hindi niya inaasahang ang mga mamamatay tao ay nakasunod na pala. Kaya agad niyang itinulak ang basurahan sa tabi para harangan ang daan. Pagkatapos, si Philip at ang anak ay tumakas. Sila ay tumakbo palabas ng maliit na eskinita at pumasok sa isang palengke ng lamang dagat. Akala nila ay nakatakas na sila sa kalaban, pero hindi nila inaasahan na ang mamamatay tao ay nakasakay sa motor at sumugod kay Philip. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinipa ang isa para mahulog sa motor. Ang anak niya ay agad na lumapit at nakipagbuno sa lalaki. Matapos makuha ang armas ng kalaban, pinaputokan niya ito ng isang buong magasin para tapusin ito. Ang huling lalaki sa ilalim ni Philip ay hindi rin nagtagal at napilitang sumunod sa kanyang mga kasamahan sa kabilang buhay. Pagkatapos, ang mag-ama ay lumabas ng palengke. Sinabihan ni Philip ang anak na maghintay sa labas habang siya ay babalik sa apartment para kumuha ng ilang gamit. Pero pagkaalis ni Philip, ang mga mamamatay tao ay nakasunod na agad. Para sa mga mamamatay tao, ang mahirap na mahanap na target na ito ay hindi nila palalampasin. Kailangan nilang mapatay si Philip. Pala ay si Philip ay dating espesyal na ahente ng CIA, pero noong siya ay tumanda na at magretiro, gumawa siya ng kasunduan sa CIA. Tutulungan niya silang ubusin ang grupong Sipia na kilalang masama, kapalit nito ay buburahin ng CIA ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kaya matapos ang misyon, bumalik siya sa kanyang probinsya sa Hilaga ng Italia, na may planong mamuhay kasama ang anak, bilang isang ordinaryong tao. Pero hindi niya alam na ang pinuno ng sindikato na napatay niya ay may kapatid na lalaki, at nahanap nito ang address ng kanyang bahay. Kaya naman, habang bumabalik si Philip sa apartment para mag-impake, ang mga mamamatay tao ay muling sumugod. Pero sa kabutihang palad, agad niya itong napansin at nakipaglaban sa mga taong sumugod sa bahay. Si Philip ay naglingkod sa CIA ng higit 30 taon. Kaya pagdating sa karanasan o kakayahan, ang paghawak sa mga taong ito ay madali lang. Pagkatapos ng labanan, napabagsak ni Philip ang lahat ng mga ito. Kasabay nito, nakita niya ang litrato ng kanyang sarili sa teleponong nahulog mula sa isang mamamatay tao. Hindi nagtagal, si Philip na pagod na ay nakipagkita sa kanyang anak. Sila ay nangagaw ng sasakyan sa tabi ng kalsada at mabilis na umalis. Sa biyahe, kinuwento ni Philip sa kanyang anak ang nakita niyang litrato. Nang makita ang litrato, si Lisa ay nagulat din, pero ang kailangang gawin ngayon ay maghanap ng taguan. Kaya naman, si Philip at ang kanyang anak ay naglakbay nang malayo pabalik sa nayon kung saan siya lumaki. Nang makita ng kapitan si Philip, ay labis siyang natuwa at niyakap ito ng mahigpit. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan mula pagkabata, pero simula nang umalis si Philip, sila ay hindi na nagkita sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, sinalubong ng kapitan. Pumasok sina Philip at ang kanyang anak sa loob ng bahay bago kumain. Tinanong ni kapitan si Philip kung ano ba talaga ang nangyari. Sa Amerika, ang tanging sagot ni Philip ay may nangyari nga. Pero naayos na niya ang lahat. Pagkatapos, ikinuwento ni kapitan ang nangyari kamakailan. Kay Philip, 2 araw ang nakalipas, may mga sasakyang pumasok sa nayon. Ang mga lalaking bumaba ay armado, hanggang ngipin at gumamit ng dahas. Pinilit nilang pagtipunin ang lahat ng taga-nayon sa plaza. Ang leader nila ay si Vlad, at siya ay sumisigaw at nagbabanta na hinahanap niya si Philip. Inutusan niya ang mga tao na ituro ang pinagtataguan ni Philip
kundi ay hindi niya patatahimikin ang buong nayon. Nakita niya na ang lahat ay nananatiling tahimik at ayaw magsalita. Sa isang tingin lang ni Vlad sa kanyang tauhan, agad itong nagpaputok at binaril ang isang taga-nayon. Takot na takot ang lahat, nanginginig sa takot, pero kahit ganoon, wala pa ring nagbubunyag sa kinaroroonan ni Philip. Kaya naman may isa pang tauhan ang lumapit para saktan ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, isang motor ang dahan-daang pumasok sa gitna ng karamihan. Nakatago sa likod ng helmet ang isang babae. Siya si Lydia, ang pinsan ni Philip. Nag-alok siya na ituturo ang kinaroroonan ni Philip, basta't mangako si Vlad na pakakawalan ang lahat ng taga-nayon. Hindi naniwala si Vlad, dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ng mga tao. Biglang inagaw ni Lydia ang baril ng tauhan sa tabi niya. Habang tumatakas, si Lydia ay nabaril. Nang makitang may madadami na inosente, napilitan si Kapitan na sabihin ang lokasyon ni Philip kay Vlad. Ito rin ang dahilan kung bakit hinahabol si Philip hanggang kamatayan. Alam ni Philip na ang kapahamakan ng nayon ay dahil sa kanya, kaya hindi niya sinisisi si Kapitan. Pagkatapos, sa gabay ni Kapitan, dinalaw nila si Lydia na sugatan. Mabuti na lang at hindi malala ang sugat ni Lydia, at walang dapat ikabahala. Sa pagkakabugbog kay Lydia, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Philip, habang si Lydia naman ay nagtataka kung bakit siya pinagtritripan ni Philip. Nagpahayag din ng saloobin si Kapitan, na dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, kailangan na itong tapusin ng tuluyan, kung hindi ay babalik ang kalaban. Pagdating ng oras na iyon, ang buong nayon ay mapapahamak ng malala. Alam na alam ni Philip ito, kaya pagkaalis sa nayon, dinala niya ang kanyang anak, para makipagkita sa kaibigan niya sa siya na si Holman. Pero nang magtanong si Lisa kung bakit may hawak na larawan ni Philip ang mga mamamatay tao, iginiit ni Holman na binura na ng organisasyon ang lahat ng impormasyon ayon sa hiling niya. Kaya kahit siya ay hindi alam kung ano ang nangyayari, hindi na nagtanong pa si Philip dahil handa na silang harapin ang sitwasyon. At para harapin si Vlad, malinaw na kailangan nila ng alas sa kanilang mga kamay. Nang marinig ito ni Holman, akala niya ay nababaliw na sila. Gayunpaman, si Philip ay may plano na. Nakibalita sila sa black market at nalaman nilang nagmamay-ari si Vlad ng isang ledger na naglalaman ng 500 milyong USD na kasalukuyang nakatago sa isang pribadong bangko. Kaya ang plano nila ay nakawin ang ledger ni Vlad. Pagdating ng oras na iyon, siguradong lalabas siya. Pero si Holman, pagkarinig ay tumanggi agad. Ayaw niyang madamay sa kahit anong may kinalaman kay Vlad Petrovich. Masyadong mapanganib ang kalaban kaya hindi niya kaya. Sa kabilang panig, tinawagan ni Holman ang dating kasamahan na si Sanders. Nang marinig ni Sanders na kailangan siya ni Holman para imbestigahan si Vlad, ay nag-alinlangan siya. Bilang isang ahente ng CIA, alam niya kung gaano kadelikado si Vlad, pero para bayaran ang utang na loob kay Holman noon, sa huli, ay napilitan siyang pumayag. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik si Holman sa mag-ama at sinabing, pumapayag siyang sumali sa plano nila, pero sa kondisyong kukunin niya ang 30% ng pera sa account na iyon. Tumanggi agad si Lisa, pero naramdaman ni Philip na ito lang ang tanging paraan, kaya pumayag siya sa alok ni Holman. Pagkatapos, base sa impormasyong ibinigay ni Holman, lumipat sila sa isang marangyang hotel, dahil sa tapat lang ng hotel ay ang bangko na hinahanap nila. Hindi nagtagal, nagmamadali na rin si Holman. Tumakbo siya palapit sa kanila at sinabing ang bangkong ito ay napakaliit at espesyalista sa paglalaban ng pera at pag-iimbak nito para sa mga kriminal na katulad ni Vlad. Halos lahat ng kanyang kayamanan ay nakalagak sa bangkong ito. Bukod pa, ang bahay ni Vlad ay halos malapit lang sa bangko. Wala pang 2 kilometro, kaya kailangan nilang magplano ng maingat. Kapag may butas na, sila ay paliligiran ng mga tauhan ni Vlad. Hahigpitan nila, at sa oras na iyon ay napakahirap ng makatakas. Pagkatapos umalis ni Holman, nagsimula na ang mag-ama, magsagawa ng pagsisiyasat sa paligid ng bangko. Natuklasan ni Lisa, nakakaunti lang ang pumapasok at lumalabas sa bangkong ito. Bukod pa, sa labas ng pinto ay may isa lang na gwardya, na may dalang baril. Malinaw na iniisip ng kalaban na walang sinong mangangahas na nakawan ng pera ng mga sindikato na ito, at maaari nilang samantalahin ang butas na iyon. Kaya nagbalat kayo si Lisa bilang isang kliyente at buong tapang na pumasok sa bangko. Hinanap niya ang tagapamahala ng kliyente at sinabing, ako ay ipinakilala ni Vlad. Nang marinig ng tagapamahala iyon, ay agad na nawala ang mga pagdududa. Sinabi ni Lisa sa kanya, na mayroon siyang mga brilyante na kailangang ay deposito dito. Ngunit kailangan muna niyang makita ang kanilang vault, at kaya madali siyang nakapasok sa loob ng vault. Pagbalik nila, nagsimula silang gumawa ng plano. Plano nilang pagkapasok sa bangko ay gagamit ng
isang aparato na pumapatay ng signal upang makialam sa sistema ng mga kamera, pagkatapos ay gagamit ng C4 para pasabugin ang kaban. Si Lisa naman ay dati nang gumastos ng $20 para bumili ng isang bag ng brilyante na pekeng para lokohin ang manager. Lahat ay handa na, at nanatili si Holman sa loob ng kwarto upang bantayan ang paligid ng bangko. Si Philip at ang kanyang anak na babae ay isinagawa ang plano. Subalit sa sandaling umalis ang dalawa, si Vlad, na nagpapahinga sa villa, ay nakatanggap ng tawag sa telepono, at ang tumawag ay walang iba kundi si Holman. Dahil sa kasakiman sa pera, niloob niyang ipagkanulo ang buong plano ni na Philip para kay Vlad. Samantala, nakarating na si Lisa sa bangko at ibinigay ang bag ng brilyante na peking sa manager. Nang kumuha ang manager ng isang piraso at mag-iinspeksyon, humanap ng dahilan si Lisa upang hindi ma-inspeksyon iyon. Sa kabilang banda, nang malaman ni Vlad, ang sitwasyon ay agad na nagpadala ng maraming mga tauhan. Nagpasya silang pumunta sa bangko upang kaubkuban ng dalawa na mag-ama. Si Lisa, habang abala ang manager sa pag-aasay ng safety deposit box para sa kanya, ay mabilis na nagkabit ng isang decoding device sa ilalim ng mesa. Nito, ang manager ay ngumingiti pa rin ng walang kamalay-malay. Tulala, walang kaalam-alam sa ginagawa ni Lisa. Pagkatapos, pumasok sila sa vault, binuksan ni Lisa ang jammer, at sa kanya direktang inihagis isang malakas na suntok na napatumba sa manager, at napatumba siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono, at sa oras na iyon, natagpuan na ng decoding device ang kaban ni Vlad. Agad siyang naglagay ng isang piraso ng C4 sa kaban, at sa malakas na pagsabog, ang kaban ay madaling nabuksan. Mahinahong kinuha ni Lisa ang USB na naglalaman ng mga naka-encrypt na talaan. Sa sandaling iyon, sumugod ang dalawang gwardya, pumasok. Matapos niyang harapin silang dalawa, mahinahong lumabas si Lisa ng bangko. Sa labas, inihanda na ni Philip ang pagsagip. Subalit sa mismong sandaling iyon, ang mga tauhan ni Vlad ay dumating. Ang mag-ama ay kasisimula pa lang. Paandarin ang motorsiklo nang sila ay tambangan mula sa likuran. At ngayon ay sinasalubong ng malakas na putok ng baril. Nang makitang tumakas ang dalawa, agad na pinatakbo nila ang sasakyan upang habulin. Ngunit ang mag-ama ay dumaan sa mga kalsadang hindi kayang daanan ng kotse. Ito ay nagdulot ng sakit ng ulo sa mga humahabol. Samantala, si Holman ay nakipagkita kay Lisa. Sa oras na iyon, hindi pa alam ni Lisa na ipinagkanulo na sila ni Holman. Pagkatapos nilang magkita, ibinigay pa rin niya ang USB kay Holman, at saka siya tumakas. Sandali lang, ang mga sasakyan ng mga tauhan ni Vlad ay muling nakasunod. Ang dalawang panig ay nagpasimula ng isang nakakakabang paghabol sa malaking daan. Dahil sa sobrang daming bala mula sa kalaban, napilitan si Lisa na lumiko sa isang maliit na eskinita. Ngunit sa kanyang harapan ay isang patay na daan, at nakita niyang papalapit ang mga kalaban. Kaya nagpasya si Lisa na bunutin ang kanyang baril mula sa kanyang baywang. Nakaahon man siya sa panganib, hindi na niya makontak si Holman dahil si Holman, matapos makuha ang talaan, ay itinapon ang radyo upang tuluyang putulin ang komunikasyon sa kanila. Sa kabilang direksyon, si Philip ay nakaranas din ng problema. Naipit siya sa isang patay na eskinita ng mga kalaban, hanggang sa hinubad ng taong iyon ang helmet. Saka napagtantong hindi si Philip kundi si Lydia. May bahagi pala ng plano na hindi sinabi ni Philip. Ipinaalam kay Holman na pinalit niya si Lydia sa kanyang pagkatao, samantalang siya mismo ay tahimik na nagtungo sa mismong kuta ni Vlad. Mabilis niyang ibinalas ang dalawang bantay sa tarangkahan sa labas. Pagkatapos, habang naglalakad, ay determinadong pumatay. Malupit at walang awang, ang mga tauhan ni Vlad ay hindi mapigilan siya. Ilang saglit lang ay bumagsak na patay. Ang nagbabantay sa monitor ay nakapansin ng kakaiba kaya agad itong nagulat sa kasintahan ni Vlad, ngunit sa paglingon ay agad na binaril ni Philip. Ang kasintahan ay nagulat ng nangyari kay Vlad. Si Vlad ay naghahanda na sanang isama ang huling dalawang tauhan. Lumabas upang tingnan, nakita na si Philip na dahan-daang lumalapit sa kanila. Inutusan niya ang mga tauhan na patayin si Philip, ngunit ang tauhang sumalakay ay nakapaglabas lang ng isang galaw at agad na ginawaran ni Philip ng nakamamatay na suntok na parang bakal. Ang tauhan, nang makita iyon ay bumunot ng kutsilyo mula sa cabinet, ngunit hindi niya inaasahan na ang mismong kutsilyong ito ang magwawakas sa kanyang buhay. Ngayon, si Vlad at ang kanyang alalay ay umatras sa loob ng silid at bumunot ng AK-47 mula sa cabinet. Si Philip, matapos alisin ang lahat ng hadlang, ay nakarating sa lugar. Nang malapit ng kumilos, ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang anak, na nagsasabing ang bagay ay naaga ni Holman, ngunit nang marinig ang mensahe,
hindi man lang nag-react si Philip, at patuloy na inatake si Vlad, sapagkat siya ang ugat ng lahat ng problema. Sa totoo lang, kapag lubusang naalis si Vlad, saka lamang magiging mapayapa ang buhay ng mag-ama. Hindi na sila aabalahin ng iba, kaya ang mga suntok ni Philip ay lalong naging matalas at malupit. Marahil si Vlad mismo ay hindi inaasahan na si Philip, na mahigit 60 taong gulang, ay ganito pa rin kitigas at katapangan. Nang ang problema ay malapit nang maresolba, sa mismong sandaling iyon, lumapit ang kasintahan ni Vlad at siya ay sumigaw habang idinidikit ang telepono sa tenga ni Philip. Mula sa loob ay narinig ang boses ni Lydia. Lumalabas na sa pagtakas ni Lydia, bigla siyang natapilok, at dahil naubos na ang bala, hindi na siya nakalaban. Kaya siya ay dinakip ng 2 tauhan ni Vlad ng buhay. Nang marinig iyon ni Philip, inalis niya ang kanyang paa sa katawan ni Vlad. Kasabay nito, sinabi rin ni Vlad sa kanyang kasintahan na sabihin sa mga tauhan na huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos, sinabi niya kay Philip na kung bibigyan siya ng isang daang pangligtas, papayag siya na palayain ng mga tauhan si Lydia. Pumayag si Philip, ngunit nang sabihin ni Vlad na iuutos nito sa mga tauhan na ihatid si Lydia pauwi sa mansion, muling naghinala si Philip. Sinabi ni Vlad na si Philip ay umalis kaagad, at ilang oras ay palalayain si Lydia. Alam ni Philip na wala siyang ibang pagpipilian, kaya napilitan siyang umalis. Sa kabilang eksena, si Holman, matapos makuha ang encrypted ledger, ay tinawagan ng kanyang kasamang si Sanders. Sa oras na ito, si Sanders ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Sa perang ito, maaari silang mabuhay ng masaya at sagana habang buhay. Ngunit sinabi ni Holman sa kanya na pupunta siya kay Vlad isang beses, dahil alam niyang lubos na ang hawak na pera. Na ito, kahit magtago pa sa dulo ng mundo, ay hahanapin pa rin sila, kaya balak niyang ibalik ang encrypted ledger kay Vlad, pagkatapos ay hihingi kay Vlad na magbayad sa kanya ng isang halaga bilang bayad. Sa gayon, sila ay makatulog ng payapa. Pagkatapos, dinala niya ang encrypted ledger at pumunta diretso sa mansion ni Vlad. Samantala, si Lydia ay dinala na rin dito, at mukhang siya ay binugbog ng napakasakit. Susunod, kapag nakumpirma na ang encrypted ledger ay walang problema, tiyak na hindi makakatakas si Lydia sa kamatayan. Sa mismong oras na iyon, pumasok si Holman at kumuha ng USB mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Vlad. Kinuha ito ni Vlad at sinabi sa kasintahan nitong suriin. Hanggang sa oras na iyon, napagtanto ni Holman na siya ay naloko ni Philip. Sa totoo lang, si Philip ay masyadong dalubhasa at alam ang tunay na ugali ni Holman, kaya bago iyon, binigyan niya ang kanyang anak ng isang USB na peke. Kaya sa oras ng pagpapalitan, ang nakuha ni Holman ay tiyak na peke, habang ang totoo ay hindi kailanman umalis sa katawan ni Lisa. Galit na galit si Vlad. Sinabihan si Holman na walang kwentang tao, ngunit sa mismong oras na iyon, muling nagring ang telepono ni Holman, at ito ay si Philip. Pagkasagot pa lang niya, agad niyang minura si Philip. Isang labanan, ngunit hindi ito ikinabahala ni Philip. Lumalabas na bago pa, iyon ang dahilan kung bakit siya nakipagkasundo kay Vlad. Hindi dahil lubos siyang nagtiwala sa kanya, kundi dahil nasa kanyang kamay mayroon na siyang alas, kaya nagkasundo ang 2 panig na magkita. Sanayon kung saan lumaki si Philip. Sa oras na iyon, gagamitin ang naka-encrypt na aklat ng accounting upang ipagpalit kay Lydia. Paulit-ulit na tinuya ni Philip, dahil dito, galit na galit si Vlad. Kaya sa pagkakataong ito, hindi lamang niya nais na mabawi ang aklat ng accounting, kundi nais din niyang si Philip ay tumulak. Para sa kanya, hindi rin siya nag-atubili. Pagkatapos, dinala ng kapitan ang mga ito sa isang bodega kung saan nakatago ang mga armas na ginawa ng Lensa mula noong Cold War. Mayroon pa ngang isang RPG launcher. Pagkatapos matukoy ang lokasyon ng transaksyon, dinala nila ang lahat ng armas sa labas at itinago sa mga lugar na hindi napapansin ng sinuman. Sa paligid, kahit magagamit pa ang mga armas, ang bala ay hindi rin naman marami. Bawat baril ay hindi lalampas sa 4 na bala lamang, ngunit sa kasalukuyan ay wala na silang ibang pagpipilian, kaya napilitan silang ipagsapalaran na lang. Ito rin ang huling pagkakataon nila. Hindi nagtagal. Pagkatapos, nagdala si Vlad ng isang malaking grupo ng mga alipors sa tagpuan. Si Lydia ay dinala rin ng kalaban pababa ng sasakyan. Sa oras na ito, mahinahong lumakad si Philip palabas. Walang sabi-sabi ang 2 panig. Kinuha ni Philip ang USB at inihagis sa kalaban. Agad na, naglabas ng isang computer. Ang alipors, pagkatapos, nang isaksak ang USB, agad na sinuri ang laman. Pagkatapos marinig mula sa alipors na walang problema, agad na nagpakitang may balak si Vlad na patayin si Lydia. Agad na sumiklab ang labanan sa pagitan ng 2 panig sa ilalim ng
Makapal na putok ng baril. Sunod-sunod na bumagsak ang mga alipores ni Vlad. Ang mga natitira ay matigas pa rin ang ulo. Ang buong lugar ng transaksyon ay biglang naging magulo. Sa kaguluhan, sinamantala ni Holman ang pagkakataon at palihim na ninakaw ang naka-encrypt na account, na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar. Kinuha rin ni Philip ang nakatagong RPG launcher sa ilalim ng mesa, itinutok sa isang alipores, at pinasabog siya. Pagkatapos, siya ay sumugod at nakipagsagupa sa isang bihasang alipores ni Vlad. Kumilos si Philip ng buo ang loob at magiting, tulad ng dati. Isa sa mga iyon ang nakakita na ang sitwasyon ay hindi favorable, kaya nais niyang makialam, ngunit siya ay, si Lydia ay nakahiga sa lupa, napansin siya, at kaagad na lumabas. Siya ay binigyan ni Lydia ng isang buga ng bala, at ipinadala sa kabilang buhay. Samantala, si Philip naman, hindi nagtagal ay napagod at napatumba sa lupa. Akala ng alipores na tiyak na ang panalo niya. Mayabang pa siyang hinubad ang kanyang jacket at bumunot ng isang punyal mula sa kanyang baywang, habang tuwang-tuwa siyang nagsasalita at sumasalakay. Habang sumasalakay. Sa oras na ito, si Holman ay may hawak na USB at planong masayang maglaho, ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo. Siya ay sinipa ni Lisa pabalik, hindi binigyan ni Lisa ng pagkakataong kumilos ang kalaban, sabay-sabak, nagbigay ng isang serye ng mga suntok. Nang makita niyang hindi niya kayang, siya ay agad na bumunot ng armas at nagsimulang magpaputok. Nagbigay siya ng mga napakaastig na pagbabanta kay Lisa, ngunit sa totoo lang, ang astig ay hindi nagtagal ng 3 segundo. Sa susunod na sandali, biglang sumulpot si Philip at sinaktan ang matanda. Ang USB ay nahulog sa lupa at nagkadurog-durog. Ito ay nagdulot ng matinding sakit kay Holman, ngunit si Philip ay nagpakitang walang pakialam at inihakbang ang kanyang paanan upang magdagdag ng isang napakalakas na sipa sa matanda. Pagkatapos, siya ay hindi nakalimutang ayusin ang kanyang suit. Samantalang si Vlad, nakakabarilin lang, ay tumakbo ng papunta sa isang kulungan ng manok. Mukhang hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Gaano pa kaya katagal, nang itaas niya ang kanyang ulo, siya ay nakita ang kapitan na may nakatutok na baril at nakatayong nakatitig sa kanya. Ang kanyang puso ay lumubog. Sa parehong oras, isang malaking grupo ng mga taga-nayon na may dalang iba't ibang patpat at kasangkapan, lumapit sa pinakamalupit na boss. Sa huli, kailangan din niyang magbayad ng malaki sa katapusan ng kwento. Ang mga taga-nayon ay masayang kumanta at sumayaw bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Tungkol naman sa naka-encrypt na accounting book na nagkapira-piraso. Bago ang transaksyon, si Lisa ay nakagawa ng kopya sa tamang oras dahil sa takot na may mangyari na hindi inaasahan. Sa madaling salita, ang 500 milyong dolyar na ito ay sa kanila na, at mula ngayon, ay siyang tunay na masasayang araw, at puno ng kagalakan. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. Samantalang ang halaga ng isang pagsusuri ng pelikula ay nasa damdamin. Ang kwento ngayong araw ay nagtatapos dito. Salamat sa inyong panonood. Kayo, kung ano ang tingin ninyo sa pelikulang ito, mag-iwan ng komento sa ibaba.